Eto may bagong survey na lumabas at tuwang-tuwa raw si Pangulong Marcos Jr. dahil sa hindi gaanong bumagsak. Hindi katulad kasi sa Pulse Asia na talagang lagapak at sadsad yung kanyang rating sa pinakuling survey. Pero dito sa Okta Research ay bagamat bagsak ho, hindi gaano. Kaya tuwan-tuwa ho itong si Pangulong Marcos Jr. na kung ating titingnan, ang aking magiging persepsyon, pagpabor, tuwan-tuwa. Sa mga nakaraan ho mga kaubayan, kini-question na kanyang Palace Press Officer at PCO Undersecretary na si Claire Castro na yung 2,400 na respondents ay hindi raw po kumakatawan sa mga Pilipino. Pero ngayon, itong sa Okta Research sa mga kaubayan, 1,200 lang ho ito. Pero hindi po nila kikwestiyonin bakit ho. Pabor ho yung resulta. Hindi ho ganong kalagapak, kasadsad. Pero bumaba pa rin ho mga kaubayan. At yung kay VP Sara Duterte, tumaas. Kumpara sa nakarang survey nitong Okta Research. Ito, panoorin ho muna natin itong report. At na kung saan ay ikinatuwa ni Pangulong Marcos Jr. na yung kanyang rating ay hindi pa rin ganun kasadsad dito sa Okta Research. Ito, panoorin po ninyo ng Pangulo ang pinakahuling tugon ng mga kinatuwa naman ng Pangulo ang pinakahuling tugon ng mga na-survey ng Okta Research Group na nagpapakita na karamihan pa rin ng mga Pilipino ang nagtitiwala at kontento sa kanyang pamumuno sa bansa. Sa survey na isinagawa sa unang linggo ng Abril, sa 1,200 respondents, nakakuha ang Pangulo ng 60% na trust rating, mas mababa na 5% mula sa 65% na rating na nakuha nito noong November 2024. 23% naman ang nagpahayag ng kawalan ng tiwala sa Pangulo habang 18% ang undecided. Samantala 59% naman ng mga respondents ang nagsasabing kontento sila sa performance ni Marcos Jr., mas mababa kumpara sa nakuha nitong 64% noong nakaraang taon. Well, it just validates that what we are doing, that people are now beginning to understand what we have been trying to do for the last 2.5, almost 3 years. So it continues to inspire me because it shows that we are making progress, and that's always good to know. Okay, so yun ho mga kababayan, binabanggit ho ni Pangulo Marcos, nagsisilbi raw pong inspirasyon sa kanya. Ito hong magandang survey. Pero kung ating susuriin ay bumagsak pa rin yung kanyang survey at bagamat ewan lang ho natin kung ito po ay questionin ni Yusek Claire Castro dahil sa 1,200 lang respondents. Samantalang sa 2,400, nanggagalaiti po sila kasi hindi po pabor. Pero dito ho ay sabi po ng Pangulo ay at least nakikita raw po ng tao yung kanilang mga ginagawa. Pero kasi parang yung pinanggalingan ho nito bagsak lagapak Pero ngayon kung ating susuriin, bagsak pa rin kumpara sa nakaraan. At dito naman pakinggan ho natin yung kay VP Sara Duterte, tumaso. Talagang patuloy yung pagtaas po ng kanyang rating. Ito sa kabila ng mga panggugulpe. At talagang lumilito na parang pinagtutulungan po siya, di ba, ng lahat ng kampo ng nasa administrasyon. Ito Kabawi ang ratings ni Vice President Sara Duterte matapos ang pagka-aresto ng kanyang ama na tumaas ng 9% mula 49% noong fourth quarter ng 2024 sa 58% ngayong Abril. Bumaba naman ang trust rating ni Senate President Cheese Escudero na nakakuha ng 55% mula sa dating 63% noong 2024. Habang nasa 54% naman ang trust rating ni House Speaker Martin Romualdez. Mas mababa kumpara sa 58% rating nito noong nakaraang taon. Bumaba rin ang trust rating ni Chief Justice Alexander Gesmundo mula 10% noong 2024 sa 5% lamang ngayong Abril. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. So yun po mga kababayan, sumatotal lahat po bumaba maliban ho kay VP Sara. Bagamat yung sa rating ho ni Pangulong Marcos Jr. ay hindi ganon kasadsad katulad do sa kumpara sa naging resulta ng Pulse Asia survey. Kasi yung resulta ho mula po sa dating 64% na survey,
yung satisfied, yung kontento dito po sa performance ng Pangulo ay ngayon 2025 April ay 59. So dating 64 at ngayon naging 59. So bumagsak pa rin. Lumagapak pa rin. Kaya lang at least natuwa na raw po ang Pangulo dito kasi hindi po ganun kalaki ang ibinagsak ko ng rating ni Pangulong Marcos Jr. At dito naman sa yung sa distrust 23% ang distrust at 18% ang undecided. So yun po base po ito sa survey ng Okta Research. Pero kung inyo pong matatandaan mga kababayan, talagang 'di ba nanggagalaiti ito pong si Yusek Clay Castro na kung saan ay 'di ba kini-question niya 2,400 lang yan Hindi yan kumakatawan, hindi yan sumasalamin sa mahigit sa 100 milyong mga Pilipino. Pero ngayong pabor ng kaunti. Pero kung tutuusin mga kababayan kasi ito sa ABS-CBN. Pero yung anggulo na ang dapat hong anggulo rito ikinatuwa ng Pangulo dahil hindi ganun kasadsad. Yung nakuha niyang rating dito po sa Okta Research na ito mga kababayan. Pero 1,200 lang ito respondents. Tingnan natin kung balikan lang natin itong binabanggit ni Press Undersecretary Claire Castro noong maglabas po ang Pulse Asia ng napakababang survey ni Pangulong Marcos Jr. Ito kini-question niya 2,400 ito Malaki po yung ibinaba ng approval at trust ratings ni President Marcos. How concerning is this for the President? Nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. Ayun so liwanag ko So parang kini-question niya yung resulta ng survey ng Pulse Asia. 2,400 respondents. Dito abangan natin kung ano kaya magiging reaction dito ni Yusek Claire Castro. Kaya lang nagsabi na po yung kanyang amo at natutuwa na dahil sa bagamat bagsak pa rin hindi ganun kasing baba doon po sa Pulse Asia mga kababayan. So dito talagang ibang klase talaga yung ating ilang mga opisyal ng gobyerno na kapag paburho sa kanila yung resulta ng survey, talagang pinupuri nila ng gusto yung survey firm. Yung mga ganyan. Pero kapag bagsak ho sila, lagapak, kung ano-ano mga rason na ginagawa at pinipintasan mga kababayan. Di ba? Katulad nung binanggit ni Yusek Claire Castro na hindi, 2,400 lang yan Hindi yan sumasalamin. Hindi yan ang kumakatawan sa mahigit sa 100 million ng mga Pilipino. 2,400. Samantalang meron siyensya ito meron po scientific na metodo rito, pamamaraan na kung saan, kung paano ang pagsusurvey mga kababayan. Pero dito lagapak pa rin ng konti nga lang hindi double digit yung paglagapak ng survey ng Pangulo. Ewan ko lang kung paano ginawa ito ng Okta Research. Bagamat ang Okta Research yung sinasabi kahit paano meron naman itong credibilidad. Hindi naman sabihin natin na parehas lang naman sila ng yung sa Malaysia bagsak din, kaya lang mas bagsak nagapak suma total. Pero at least tuwa na raw po ang Pangulo dito sa survey nito. Alam niyo mga kababayan, sa mga survey kasi mahirap po sa ilang mga politiko, hindi naman po lahat. Iba kasi ayaw nilang tanggapin na kapag mababa ang kanilang nakukuhang marka sa survey. Pero alam niyo kung tutuusin, itong mga survey na ito, pwedeng maging basihan di ba? Halimbawa, isang politiko, si Pangulong Marcos, di ba? Halimbawa, sa Pulse Asia, lagapak ng 25%, dapat ang maging tugon rito ng Malacanang, kung yan ang survey lumabas, siguro titingnan namin kung saan kami nagkulang para lalong pagbutihin ang trabaho.
At ano ba talaga ang concern ng mga Pilipino? Katulad ho ngayon, talagang alam naman ng lahat na ang hinanakit ho ng mga Pilipino yung sobrang taas ng bilihin. Di po ba? Yung presyo ng bigas, karning baboy, manok, mga pangunahing bilihin ho, mga kababayan, talagang grabe ho Ang taas-taas ho ng bilihin ho ngayon. Bagamat ngayon, meron po silang programa na inilusad na 20 pesos kada kilo. Yan pasamantala lang ho yan artificial. At mag-aambagan ho tayo yung mga nagbabayad po ng buwis. Mag-aambagan, may subsidy ho rito Yung presyo po ng bigas na ibebenta, talagang ang tunay na halaga ay 33 pesos. Sabi po ni Secretary Chu ng DA. At pero 20 pesos lang ibebenta, so abono tayo ng 13 pesos. Ilang sako ng bigas yan, ilang kilo. So abonado. Ang pagtatayangan nasa halos na mahigit sa 4 na bilyong piso, 4.5 billion pesos ang gagastusin dito po sa programang ito na 20 pesos kada kilo. At naniniwala naman ako na yung mga kababayan natin na bibili ho ng kada kilo diyan po sa Visayas at dito naman sa Metro Manila, yung mga kadiwa stores may impluwensyahan yung kanilang gagawing pagboto para sa May 12 elections. Lalo na po sa mga kandidatong senador. Kahit makabili ng 20 pesos, ewan ko lang kung mas maganda sana ilibre nyo na. Di ba? Itodo nyo na. Yung parang ito ay isang pamamaraan na parang ayuda, di po ba? Okay, so sana ho ay panawagan natin sa ating mga politiko na kapag mga survey, sa umpisa pa lang, kung ayaw mong paniwalaan, mataas ka man o hindi, dapat ganun ang posisyon. Pero mahirap kapag pabor, nako, kapuri-puri. Nako, napakagaling ng survey na yan. Pero kapag bagsak ho, lagapak, nako, 1,200 or 2,400 respondents lang yan. Hindi yan kumakatawan sa buong populasyon ng Pilipinas. Yung mga Pilipino ay nasa mahigit sa 100 million. So, dapat wag na ho, gawin nyo hong basihan. At kung halimbawa, sa ganito, sisipatin nyo lang ho eto, dito ay sa Luzon. Naku, dito ako sa mga area, may hina ako. So, palakasin natin. Halimbawa, ang Pangulo, ay baka dito sa ganitong area, baka hindi nakakarating yung ayuda. Baka ibinubulsa lang ng kusino. Di ba? Dapat titignan mo. Hindi yung negatibo kagad na, nako, wala, 2,400 lang yan So, sisipatin nyo mabuti. Ganun ho talaga dapat. Kasi talagang yung survey na yan, may science yan dyan Sa, hindi na kinakailangan na lahat ng mga Pilipino, yung 100 million na katao, tatanungin pa. Hindi na ho ganyan. Kahit saan ho lahat ng survey, hindi lang ho mga politiko nagpapasurvey. Maging ang mga kumpanya, alam ba, may lulunsad sila na produkto, minsan pinapasurvey nila tapos kung ano ang magiging pagtingin dyan ng mga consumers, ng mga mamimili. So, ganun po ito. Okay, so, sa mga bago lang ho sa ating channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated dito po sa ating mga siyempre, pag-discuss diskusyon at paghimay, pagtalakay sa mga mainit na issue, lalo na po sa larangan ng politika dito po sa ating bansa. Kapag nag-subscribe ka na, huwag niyo pong kalimutan na i-share at i-like yung ating YouTube channel. Maraming salamat po muli. Ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.